Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal, kawani at pamilya ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, August 26, 2025, ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 2, verses 1 to 8, pinaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Tesalonica kung paano nila ipinangaral ang mabuting balita, hindi sa pamamagitan ng pambubula, hindi para sa sariling pakinabang, kundi may katapatan at pag-ibig. Sabi niya, kami naging maamo sa inyo, gaya ng isang inang nag-aaruga sa kaniyang mga anak. Kaya minabuti naming ibahagi sa inyo, hindi lamang ang mabuting balita ng Diyos, kundi pati na rin ang aming mga sarili. Ang kaniyang pamumuno ay nakaugat sa katapatan, hindi sa panlabas na anyo. Sa Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, verses 23 to 26, pinuna ni Jesus ang mga Pariseo sapagkat pinagtutuunan nila ng pansin ang maliliit na alituntunin kaysa mahahalagang bagay, katarungan, awa at katapatan. Maganda sila sa panlabas, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa Diyos. Sinabi ni Jesus na unang linisin ang loob ng kopa, ang ating mga puso, upang ang ating mga gawa ay magmula sa tunay na pag-ibig sa Diyos. Para sa atin, mga sundalo at dependents ng ating mga sundalo, napaka-practical ng mensaheng ito. Ang pamumuno at paglilingkod ay hindi nasusukat sa mga dekorasyon, posisyon o papuri ng tao. Nasusukat ito sa integridad, katarungan at awa. Ang tunay na dangal ng isang sundalo ay hindi sa insinya na kanyang suot, kundi sa paraan ng kanyang pamumuhay. May katapatan, tapang, at pusong inuuna ang kabutihan ng kapwa. Ang tunay na lakas ng pamilya ay hindi sa yaman o katayuan, kundi sa pananampalataya, pag-ibig at handog na sakripisyo para sa isa't isa. Kaya ngayong araw, tayo'y tinatawagan na mamuhay ng may katapatan, hindi lamang panlabas na anyo. Pinaalalahanan tayong higit na pahalagahan ang katarungan at awa kaysa papuri at gantimpala. Tulad ni San Pablo, mamuhay tayo na may tunay na pag-ibig at paglilingkod. At tulad ni Kristo, mamuno tayo gamit ang puso, hindi lamang sa nakikita ng tao. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, Ikaw ay tumitingin hindi sa panlabas, kundi sa puso. Pagpalain mo ang aming mga sundalo ng katapatan, katarungan at tapang sa kanilang paglilingkod. Ingatan mo sila sa panganib, gabayan sa kanilang mga pasya, at palakasin ang kanilang mga pamilya sa pag-ibig at pananampalataya. Naway palagi silang mamuno ng may integridad at mamuhay ng may pusong dalisay. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.